Okay, so ayan mga master, pagpasensyahan nyo na wala akong damit, no? Kagagaling ko lang sa gym. So, nag-gym ako ngayon. At naggawa ako ng vlog sa gym. Kaso lang, nagkamali ako ng record. So, yung na-record ko is 4K yung resolution ng camera. So, sobrang bigat. Kaya, nabiyan. Allergy na ba? Ang hirap i-edit. So, sobrang hirap i-edit. So, susubukan kong i-edit. Yan, lalagay ko na lang dito sa background ng ating, ngayon, ng ating, yan, nung green screen natin. So, ngayon mga master, ang topic natin ngayon for today ay tungkol ito sa, yung tinatawag na pre-workout at saka post-workout meal. So, sa mga hindi nakakalam, lalo na din sa mga baguhan, alam nyo kasi mga master, ang pagbubuhat or ang pagba-bodybuilding, or any kind of fitness activities, meron tayong tinatawag na pre-workout at saka post-workout meal. So, alam ko maraming hindi nakakaalam nito, lalo-lalo dun sa mga bago lang or kahit na yung iba, yung medyo matagal na, hindi pa rin alam yung ganitong klaseng approach sa, sa meal, no? Isa to sa mga pinaka-importanteng meal sa buong araw, no? Itong dalawa na to. So, ituturo ko sa inyo ngayon. Mabilis lang to, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga yung paano ang approach nitong pre-workout meal at saka post-workout meal. So, yung naririnig nyo, meal, ibig sabihin pagkain mga master. So, paano to nakakatulong sa inyong workout at sa inyong mga activities itong dalawang meal na to. At ano ang tamang approach nito. So, ganito yan mga master. Halimbawa, kung mag-workout ka ng 6 p.m. ng gabi, kailangan 4:30 p.m. ng hapon meron ka ng regular meal. So, ibig sabihin ng meal, as in square meal yon, complete meal yon, consist of protein, carbs, at saka yung fats. So, magkakaroon ng konting anong tawag nito? Pagkakaiba sa form ng carb sa post-workout meal at saka sa pre-workout meal. So, dito kasi sa pre-workout meal, mga master, medyo dig in tayo na medyo lalim ng konti, no? Pero maintindihan nyo pa rin. Pag sinabing carbs, yan po kasi yung source of energy natin. Sugar, yung carb na ko-convert sa sugar, no? So, yun yung nagiging source of energy ng ating katawan or ng ating muscle. So, yun yung biniburn niya o basta ginagawang fuel natin for energy. Okay? So, ang kailangan mo sa pre-workout meal ay yung mga carbohydrates na tinatawag na low glycemic index carb. Okay? So, meaning to say mga master, pag sinabing low glycemic index carb, sila yung mga carbohydrates na mabagal or matagal ma-convert into blood sugar. Okay? Steady yung release ng blood sugar mo, kaya hindi ka manghihina. Kasi kapag ang pre-workout meal mo ay mataas ang glycemic index na carbohydrates, malakas ka niyan. Malakas ka sa umpisa, pero pagdating sa mid at saka sa end workout mo, hinang-hina ka na niyan. So, kaya kailangan mo ng pre-workout meal na low glycemic index carb para ma-fuel yung workout mo hanggang matapos yung iyong program. So, ulitin ko mga master, 1.5 hour before workout, meron kang pre-workout meal kasi yun yung magiging quick source of your energy. Quick source ng energy ng iyong katawan during workout. Okay? So, protein, carb, and fats. Ganun pa rin. So, ano naman yung tinatawag na post-workout meal mga master? Ang post-workout meal naman, yan po yung pagkain na kinakain mo after workout. So, paano yung tamang timing yan? Meron kasi mga timing yan mga master. So, ang tamang timing yan mga master, ito, tandaan nyo lagi to dun sa mga nagbubuhat, beginner or advanced workout na kinakain yan 45 minutes after workout. So, bakit specific ako sa 45 minutes after workout? Kasi mga master, medyo dig in tayo ng konti, medyo malalim ng konti. Ang release ng growth hormone natin is right after 45 minutes after workout, no? So, kailangan salubungin mo yung release ng growth hormone ng pagkain.
Okay? So, ano naman yung carbohydrates na kakailanganin mo after workout? Siya naman yung mga carbohydrates na mabilis na ma-convert into blood sugar. So, yung mga fast-acting carbohydrates na tinatawag para mas mabilis ma-convert sa energy and magamit agad ng muscle mo for recovery. So, ganun pa rin, high carbohydrates and moderate lang yung protein. So, yun mga master. Yan yung dalawang meal na napaka-importante sa buong araw kung ikaw ay nasa fitness or ikaw ay nagbubuhat. Okay? Kasing halaga yan ng breakfast. Okay? So, ganun po ang tamang pagkain ng pre-workout at saka post-workout meal. 1.5 hour before workout, low glycemic index carb plus protein. 45 minutes after workout, ganun pa rin with carb and protein. Okay. So, syempre, sama nyo dyan, kailangan during workout mga master, lots of water. So, kailangan marami kayong tubig na iniinom. Okay, so yan lang muna yung topic natin ngayon. Yung dalawa na yan, pre-workout at saka post-workout meal, na sobrang napaka-importante sa mga nag-workout. Okay, so tandaan nyo po yan sa mga nag-uumpisa pa lang magbuhat. Makalimutan mo ng mananghalian, huwag mo lang kakalimutan yung pre-workout at saka post-workout meal. Okay, so yan po ang importante na dapat tandaan ng mga nagbubuhat. Okay, so keep that in mind mga master na rules yun sa fitness. Yun ang isa sa pinaka wag mong aalisin. Okay? So, kung wala kang kakainin before workout, might as well huwag ka na lang mag-workout. Kasi, makakatabolic lang yung muscle mo, no? Masisira lang yung muscle mo. Hindi ka makapag-perform na maayos. And kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang kakainin after workout, huwag ka na lang din mag-workout, no? So, yun lang mga master. And, iwasan nyo na kumain ng raw food or pagkain agad right after workout. So, kasi masama po yun mga master. Kasi, yung mga dugo natin, nagsuswell pa sa muscle natin. So, may stress yung katawan natin. Imbis na yung system natin magda-digest, di ba? Alam mo yun, yung digestive system natin magpa-function na maayos. Hindi siya magpa-function na maayos dahil nga syempre stress pa yung katawan natin, no, yung mga blood vessels natin, yung mga dugo natin nag-circulate pa sa muscle, tapos magkukulang yung yung tawag nito, yung digestion ng pagkain, and masama talaga yun, no? Huwag nyong gagawin yung ganong klaseng approach mga master na post-workout meal. Hayaan nyo muna yung katawan mag-relax. And then after 45 minutes, dyan na kayo kumain. Okay, yun yung pinaka-best timing talaga sa pagte-training. 45 minutes after workout. Okay, yung mga supplementation sa susunod na natin yan itatakil. So, ito muna kasi napaka-importante nito. No? So, paunti-unti mga master, magbibigay ako ng mga tips regarding sa tamang approach ng pagkain, tamang workout, para at least yung iba magkaroon ng guide. Okay, so hanggang dito na lang. At sana ma-appreciate yung natin, yung vlog natin na to, no? Sa mga bago pa lang dito at interested sa mga fitness and yan, bodybuilding, so free naman yung mga turo ko dito. Wala kayong babayaran. So, para kayo merong online trainer. So lahat na sasabihin ko dito mga master, lahat po yan based on experience at lahat po yan ay pinagdaanan ko for the past 20 years of my bodybuilding career. Okay, so yun lang. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye-bye.